Good morning to each and every one of us. Mga ka-good vibes, mahal na mahal tayo ni Lord Jesus. Namatay siya, binayaran ng kasalanan natin, nabuhay na magmuli para patunayan at bigyang resibo o receipt ang kaligtasan natin. To God alone all be the glory through His beloved Son, Jesus Christ. Amen at Amen. Okay? This morning I would like you to please bear with me, or should I say, come, join me, pull your Bibles out of the bookshelves. Kung nasa mga Bible apps naman, buksan nyo. Pumunta tayong sabay-sabay. Ako gagamitin ko po itong King James Version dahil I see something in here na hindi ko nakitang present sa ibang mga mababaw na salin. I'm not against those other translations or paraphrase versions of the Bible. I love those. But pagka doktrina talagang mahalaga, I suggest we really need to go doon sa alam nating very near or nearest sa Old Testament na Hebrew at sa New Testament na Greek, no? Sapagkat ang Old Testament na isulat sa Hebrew, okay, at ang New Testament naman, alam naman natin na isulat ito sa wikang Griego o Greek, okay. At ngayon, King James Version, no? Revelation chapter 12. Alam niyo itong topic natin ngayon. Papakita ko sa inyo rito kung gaano kasama. Kaya yung mga nakikita nating, kala natin ganun nakasama ngayon. No, hindi mo pa nakikita. At huwag mo na palaging makita pa ang magiging uri ng kasamaan pagdating ng tribulasyon, ng 7 years of tribulation. Hindi mo nanaisin, ni hinagap, ni isipin. Hindi mo mai-imagine kung gaano kasama itong tinatawag na Great Tribulation na ito. Kung gaano magiging kahalimaw. Hindi lang po yung beast. Okay? Hindi lang po yung dalawang beast na false prophet at antichrist. No. Even those people, yung mga na-left behind, na mga matatatakan, talagang grabing kasamaan ang tutungo dito sa, kalupaan na ito after ng rapture. Praise God, no? Dahil ang Lord Jesus sa kanyang katapatan sa atin, hindi na niya hahayaan na tayo ay magdanas o mag-suffer ng kanyang wrath. Sapagkat, makinig po mabuti, importante po ito. Yesterday, dito po sa akin pong YouTube, nanood ako ng sa YouTube, napanood ko yung meron pong magandang upload yung Passion of the Christ. Ang linaw, pinanood ko uli siya. Hindi ako nagsasawa. Yung eksenang si Jesus ay pinapako, nahirapan ng gusto. Grabe. Tinayo yung krus hanggang mabuhay siya magmuli. Naramdaman ko yung pagmamahal at pag-ibig ng Diyos po sa akin, sa atin pong lahat. No? At doon ko nakita sa kasamaan ng itsura ni Jesus doon, talagang binugbog, pasang-pasa. Yung krus niya, kinalalagyan niya doon, pinakita roon na may mga dugo. Tumutulo ang mga dugo. Hindi na halos makilala ang Lord doon sa palabas na yun, doon sa eksenang yun. No? Ang ganda ng pagka-depict ni Mel Gibson doon sa eksenang yun. Dahil yung wrath of God, kinuha niya na sa kanyang sarili. Dahil hindi na tayo magdadanas ng wrath, dahil kinuha na ng anak ng Diyos. Kaya yung mga nangangaral na mag-a-undergo ng tribulation ng mga anak ng Diyos, tulad natin, maybe pag-aralan nyo mabuti yung ano ba yung ginawa ni Jesus para sa inyo. Alam nyo ba na yung pagkamatay niya ay hindi ordinaryong kamatayan? Pinakamasakit at pinakamasaklap na uri ng kamatayan. Yung naging kamatayan ng Panginoon para ibigay sa atin ang buhay na walang hanggan. Okay? Mapasakan niya. Kaya it's too impossible na dumanas ng wrath ang mga anak ng Diyos. You just have to realize the cross, because the cross is the difference. That is the big difference. Mga ibang Kristiyano ngayon, kung umasta, parang walang nangyaring difference. Parang walang nangyari sa cross. Malungkot po talaga. Dahil
yung gawa nila, yung religion nila, religiosity, doing good works. Kumbaga, pabebe lang lahat yung sa harapan eh. Sa harapan ng tao eh. Pabebe. Alam niyo yan? Pakyut. Wala yan. Wala yan. Basura yan. Huwag mo magmamalaki yan. Basura yan. Maniwala ka sa akin. And if it's a trash, ibig ba sabihin hindi mahalaga ang mabuting gawa? Of course, mahalaga. Sapagkat true faith will produce good works. Pero hindi naman yung good works na yan ay napoproduce agad-agad sa'yo kasi may sanctification ng tao. Kaya hindi ka pwede mag-rely dyan sa good works na yan. Okay? Talaga nakarely tayo doon sa ginawa ni Christ sa atin. Alam mo ba yon? Okay, gaano ba kasama ang magiging ng mundo? Okay, ito ang Bible, Revelation chapter 12. Basahin natin muna mula 9 hanggang 10. Igaganyan ko po para makita natin ang Bible. Kita niyo ba? And the great dragon was cast out, that old serpent called the devil and Satan. So tatandaan nyo, pag tinawag na dragon, si Satanas. Okay? Which deceiveth the whole world. He was cast out into the earth, and his angels were cast out with him. And I heard a loud voice saying in heaven, Now is come salvation and strength, and the kingdom of our God, and the power of His Christ. Alam nyo, nagustuhan ko sa King James, nakalagay dito, and the power of His Christ. For the accuser of our brethren is cast down. Ayan. Which accused them before our God day and night. Hilig pala ng diablo ang mag-accuse. Accuser of the brethren. No? Kaya yung mga, pag ikaw ay na-accuse, may condemnation ka pa, hindi galing sa Diyos yan. Galing sa diablo yan. Kasi lahat ng kasalanan pinatawad dahil i-accuse. Ibig ba sabihin, pinapahintulutan ng kasalanan? Aba, hindi po. It's not the issue of sin anymore. It's an issue of the Savior anymore. Who is the Savior? Jesus Christ. Ayan ang mangyayari sa tribulation. Kasi yung great dragon na yan, kinas out. That old serpent called the devil and Satan, which deceived the whole world. He was cast out into the earth, and his angels were cast out with him. Matindi po talaga. Kasi wala na po rito ang church. Ibig ba sabihin yung mga taong mga born again na hindi po. Yung gumagalaw sa atin, sino ba yun? Holy Spirit. Ang Holy Spirit po ay Diyos. The Holy Spirit is God. Ibig ba sabihin, pag nawala tayo dito, wala ng Holy Spirit, hindi wala, yung Diyos pala nawawala, hindi na kahit nasaan. No. Yung operation lang po ang binabanggit ko, pero ang Diyos nandito pa rin. Kumbaga, papabayaan lang yan na, sige na, kumilos na ang masama, kumilos na ang diablo, para mapulpil ang prophecy. Ganun po yun. Nandiyan ang Holy Spirit sapagkat ang Holy Spirit ay Diyos, hindi natatanggal ang pagka-Diyos at mananatiling Diyos. God the Father, God the Son, God the Holy Ghost. Our God is 3 in 1. Okay? So, ganon. Pero dahil ipapahintulin niya, lahat ng kasamaan mangyayari. Tingnan nyo rito, number 12. Therefore rejoice ye heavens. Oh. Sino ba yung mga nasa heavens? Tayo mga na-rapture. Therefore rejoice ye heavens. Sa tribulation mangyayari ito. At tayo nandun tayo sa langit noon. And ye that dwell in them, woe to the inhabitants of the earth and of the sea. Yung mga naiwan dito. Yung mga hindi na-rapture. For the devil is come down unto you. The devil is come down unto you. Yung Antichrist. Yung Antichrist ang personifikasyon ng diablo. Yung Antichrist ang personification ni Satanas. Tignan niyo yan. Woe to the inhabitants of the earth and the sea. For the devil is come down unto you, having great wrath. May great wrath din ang diablo. Because he knoweth that he hath but a short time. Alam niya, maikli na lang po ang kanyang oras. Yan ang sinasabi ng Bible. Yan ang sinasabi ng aklat na ito. And anytime magaganap na po ang rapture. At anytime din tatapak na po ang Great Tribulation. 7 years of tribulation sa buong mundo. Lalabas na ang Antikristo, ang personifikasyon ni Satanas. Pananakot? I don't think so. Warning? Yes. Love? Yes. Anytime. Tignan na lang niyo ang mga current news, current events sa YouTube. Alam na natin, Jesus is coming. Come, Lord Jesus. Maranatha.